morning, good afternoon, and good evening. Hi, I'm Wiz. Hi, I'm Is, And welcome to Builders of Nation on Fire or Bonfire. At sa gabing ito, wini-welcome natin ang ating mga pastors, ang ating mga primary, ating mga leaders, disciples, at kung bago ka dito, welcome sa Bonfire Night. Binabati rin po namin ang mga OFW na kasama natin nanonood sa ating Bonfire Night. Sa pag-umpisa po nating Bonfire Night, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So we are reminded sa ating Bonfire Things to Remember. So yung mga dapat at hindi dapat nating gawin, at the same time habang tayo ay ongoing sa gawain natin for tonight, talagang actively engaging tayo at we are focusing sa ating gawain ngayon. Amen to that. Kaya iniimbitahan ko po ang bawat isa sa atin na sama-sama tayong tumayo at tumawi tayo ng papuri sa ating Panginoon na sa pangunguna ng CJS Philippines Worship Team. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is a secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than silver, more than gold. You are the treasure that I hold. Now that I've tasted all your goodness, nothing else will satisfy. Just give me Jesus.
I only want Jesus. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. And I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. 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 Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. I just want you, Jesus. So pull me a little closer to you. Whoa, whoa, how great your love is for me. Whoa, whoa, how great is your love. Whoa, whoa, how great your love is for me. Whoa, whoa, how great is your love. Whoa, whoa, how great your love is for me. Whoa, whoa, how great is your love. Whoa, whoa, how great your love is for me. Whoa, whoa, how great is your love. Whoa, whoa, how great your love is for me. Whoa, whoa, how great is your love. How great is your love? How great is your love?
So praise God sa ating narinig na mensahe mula sa ating awitin na papuri. And I hope na talagang naset ang atmosphere of praise sa bawat tahanan at syempre sa atin, na feel natin ang presensya ng ating Panginoon. And sa gabing ito, talagang wag tayo ma-distract sa mga gawain na maaring hindi connected sa atin sa bonfire night. We need to take notes. Talagang in-notes natin yung mga striking points, and at the same time, ayan yung magiging maia-apply natin sa ating buhay sa gabing ito. At Ace, ipakilala mo na ang ating speaker for tonight. So for our speaker for tonight, he is the senior pastor of CJS Gawaran. Let's welcome Pastor June Colo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nanonood dito sa ating bonfire platform. So, wini-welcome po natin ang lahat ng ating mga kasamahang mga pastors and wives. Gayon din po sa lahat ng ating mga primary, mga leaders. Sa lahat po ng ating mga attendees. Gayon din po sa ating mga bagong invite po ngayon. So, welcome po kayo sa ating pong bonfire ngayong gabi. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo pong lahat ay sama-sama na manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, praise God. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, God, marami pong salamat sa inyo pong pag-iingat, gabay, proteksyon sa bawat isa po sa amin sa loob na nakalipas na mga araw. At salamat po sa buong maghapong ito, Diyos, na muli, O God, kami ay iyong pinagkalooban ng panibagong lakas, katagumpayan, at mga pagpapala, O Diyos, sa buhay po namin. Kaya marapat lamang, Ama, sa gabi pong ito na kami muli ay magsama-sama upang ikaw ay aming dakilain, luwalhatiin, at patuloy, O Diyos, na aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman, O Diyos, sa aming pong bonfire na ito, dalayan ko, O Diyos, God, na ang Holy Spirit ang siyang patuloy na magbigay po sa amin ng kaalaman, kaunawaan, kapahayagan, upang ang mga salita mo na aming pong pag-uusapan sa gabi pong ito, God, muli ito ay makapagbuhay ng aming, magkapag-repress ng aming pananampalataya at makapagbigay, O Diyos, ng encouragement na kung saan kami ay mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa inyo po namin pinagkatiwala ang gawain ito. In Jesus' name pray, Amen and Amen. Okay, so muli magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nabubuhay sa maingay na mundo. Mga tinig sa lahat ng dako na nagsasabi sa atin kung ano ang gagawin, kung paano mabuhay, kung saan pupunta. Ang social media, mga kaibigan, kultura, at maging ang ating sarili ay nag-aagawan upang kunin ang ating atensyon. Sa mundong ating ginagalawan, mayroon pong dalawang tinig na tayong naririnig na umiiral sa ating buhay. Tinig na mula sa kaaway na tayo ay dadalhin sa kapahamakan, at tinig na mula sa Diyos na tayo ay dadalhin sa isang matiwasay, maayos, at masaganang buhay. Diba? Kaya sa ating pong pakikinig ng dalawang ito, ang God ay binigyan po tayo ng free will, na kung saan ay tayo ang masusunod, tayo ang magpapasya, no, sa ating ginagawa. Kaya marami po sa atin nabubuhay, nakikinig sa mga tinig, no, base sa kanilang kinagisnan or base sa kanilang kinagagawian. Pero napakabuti po ng Diyos sapagkat siya ay nagbigay po sa atin ng vision upang tayo ay makapakinig dito. Kaya po ang ating pong pag-aaralan sa gabi pong ito ay matatagpuan po sa aklat ng Kawikaan. Kawikaan chapter 4 verses
9 to 12. Sabi po dito, siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong pa ng luwalhati sa buong mong katauhan. Makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay, daming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng kaalaman, ituro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Hindi ka madudupilas sa lahat ng iyong hakbang, mapabilis man ng lakad ay hindi ka mabubuwal. No? Kaya dito po, ang ating pong topic na aking pong nakita ay the importance of listening to God's vision. No? Batid natin pag sinabing vision, no? Sabi nga, vision is the idea of God revealed to the mind of man. So, ibig sabihin, pag sinabing vision, ito po ay idea ng Diyos. Tinig ng Diyos, salita ng Diyos. No? Kaya pag sinabi pong God's vision, no, dito po sa Proverbs chapter 4, kung titingnan po natin, mula po sa verse 1, no, iginigiit dito, pinapakiusap dito, na ang ating dapat na dinggin ay ang tinig ng Diyos. Ayon nga sa verse 1, dinggin ninyo mga anak ang turo ng iyong ama. Sa iyo ang unawa kung laging diringgin siya. Sa verse 4, itinuturo niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral buong puso kong manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. At sa verse 10, makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, daming taon ang bibilangin. Sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, no, tinuturuan po tayo dito kung paano tayo magkaroon ng interest. Dahil ito ay magbibigay po sa atin ng lalim. Ito po ay magbibigay sa atin ng relationship with God. Ito po ay magbibigay sa atin ng kung paano tayo makasunod sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, sa ating pong pakikinig ng vision, no, ay ating pong malalaman yung kanyang kalooban. At tayo po ay mapapalapit ng husto sa Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo po ay naging listening to God's vision, magkakaroon po ito ng ilaw sa ating daraanan. Ibig sabihin, yung buhay po natin ay magkakaroon ng gabay ng kapayapaan. Diba? Kaya, the importance of listening to God's vision. So, ang ating pong tanong, why is listening to God's vision important? So, number 1, sabi po dito, number 1, listening to God's vision brings honor. Sabi po sa verse 9, siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong pa ng luwalhati sa buo mong katauhan. So sabi po dito sa verse, na ito ay putong ng kagandahan at putong ng kaluwalhatian. Ito ay parang korona na isinusuot at nagbibigay ng kagandahan. Ibig sabihin, sa ating pong pakikinig ng God's vision, no, binabago po nito yung ating character. Inaayos po nito ang ating buhay. Yung matitigas ang ulo, lumalambot. Yung mga ayaw sumunod, sumusunod na. Yung walang alam, natututo. Yung mayabang, nagkakaroon ng kababaang loob. Kaya mahalaga yung pakikinig sa God vision. Diba? O God's vision. Marami sa atin dito, no? Dati, hindi natin alam kung ano yung ating mga gagawin, no? Hindi natin alam yung salita ng Diyos. Pero dahil sa ating pakikinig nito, dati, ini-invite ka lang, ngayon, nag-i-invite ka na.
Dati, attendist ka lang, ngayon, leader ka na. Why? Because he listened the God's vision. Nabago yung karakter. Tandaan po natin, hindi po nagpapabago ng ating karakter yung church, yung pastor, yung leaders. Diba? Ang nagpapabago ng ating karakter ay yung ating pakikinig sa God's vision. No? Dati hindi ka marunong mag-devotion. Diba? So ngayon, marunong ka na. Dati hindi ka umaatin ng morning prayer. Pero ngayon, umaatin ka na. Yeah. Dati, late ka nang dumarating sa gawain, sa cell group, sa bonfire. No? Pero dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, nabago ang karakter. Naging aktibo. Diba? Dati hindi ka nakikinig sa parents mo, hindi ka nakikinig dati sa leaders mo, hindi ka dati nakikinig sa mga taong pumapayo sa'yo. Na? Pero dahil sa iyong pakikinig sa God's vision, no, nagkaroon ng pagbabago. Diba? Dati laban ka sa mentor mo, dati laban ka sa leaders mo, pero dahil sa ating pakikinig, no, ng salita ng Diyos, napokus tayo. Diba? Dati, may mga kapatiran tayo dito. No? Ang kanilang buong atensyon, nakapokus sa trabaho, nakapokus sa business. No? Pero, nung makarinig ng God's vision, kahit may work, kahit may family, kahit may business, nagpapagamit na sa Panginoon. Di ba? Pero yung mga iba na hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hanggat ngayon, hirap. Magulo ang buhay, kahit may work, kahit malaki ang sweldo, kapos. Kasi, hindi nakikinig. No? Hindi nakikinig sa parents, hindi nakikinig sa leader, ayun, maaga nagiging tatay, maaga nagiging nanay. No? At ang dulo, umaasa sa magulang. Diba? So very important to listening the God's vision. Kaya, irali po natin to. Ikaw at ako ay maging instrumento upang mapakinggan po ito ng maraming tao. No? Kaya, face-to-face at online, dapat continuous po yung ating pag-share ng Word of God, continuous po yung ating invite, continuous po yung ating prayer of three, continuous po yung ating evangelism. Dahil ito ang paraan ng Diyos upang marami ang magkamit, no, ng karangalan. Tandaan po natin, ang karangalang ibibigay ng Diyos ay hindi po yan kaya nating kuning mag-isa. Di ba? Kailangan natin, una, siyempre ang Diyos sa pakikinig niya kanyang salita. Kailangan natin yung ating leader, pastor, mentor, na magga-guide sa atin. Kaya nga po dito, mayroon tayong training, mayroon tayong cell group, mayroon tayong bonfire, mayroon tayong conferences. Dahil sa ating pong pag-listen sa kanila at pag-join sa kanila, ito po yung ating nagiging kaagapay para magkaroon po tayo ng honor. No? Para magkaroon po tayo ng change character. Diba? Magkakaroon tayo ng totally transformation. No? At ito po ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. Pero doon sa mga hindi nakikinig ng God's vision, puro dahilan, puro alibay, hanggang ngayon, walang invite, walang cell group, kasi mayabang. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Yung kailang ugali, no? Yung kailang karakter, hindi nagbabago. Kaya, napakahalaga na makinig po tayo sa salita ng Diyos.
Sabi nga dito sa aklat ng Deuteronomio, chapter 28, verse 1 and 2, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagkapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. No? So, ang karangalan ay nasa pakikinig ng tinig ng Diyos sa pagsunod sa kanyang salita. So, ibig sabihin, ito yung sikreto, no? Para tayo magkamit ng karangalan mula sa Diyos. Marami nasa church, hindi nagpapahalaga sa pakikinig ng God's vision, kaya napapahamak. Umaalis, nawawasak ang cell group. Diba? Sa Bible, mayroong tao na hindi nagpahalaga sa tinig ng Diyos. Kung kilala po natin, ito po ay si Eli. No? Ang Diyos ay nangako, no, sa angkan ni Eli. Si Eli po kasi ay anak po ito ni Aaron. At ang angkan ni Aaron ay sila lamang yung pinangakuan ng Diyos na magiging saserdote habang panahon. No? Pero ang ginawa po ni Eli ay hindi niya po pinahalagahan ang salita ng Diyos. Kaya yung karangalan nawala po sa kanila. Sabi po dito yan sa 1 Samuel chapter 2 verse 30. Ipinangako ko noon na tanging ang sambayanan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon. Ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin. Ngunit pabayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Diba? May mga disciple ganyan. May mga leader ganyan. Matagal na, pero hindi pa rin ginagawa ang mga narinig. Marami nang dinaluhan ng mga mentoring, marami nang dinaluhan ng mga training, pero hindi pa rin nagbabago. Ayaw mag-go and make disciple. Kaya walang bunga, walang cell group. Naranasan ang pagpapala ng Diyos. Nagkaroon ng work, lumago ang business, pero na-choke sa blessing. Di ba? Kaya naging katulad ng mga anak ni Eli. No? So, dito, nire-remind tayo na napakahalaga na dapat ang ating pinakikinggan ay ang God's vision. Sabi ng Diyos, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pabayaan ko ang nagtatakwil sa atin. Ba? Kaya pala, no, marami sa atin dito hindi nagiging mabunga. Pero marami din naman nagiging mabunga. Bakit? Kasi yung kanilang napakinggan, no, isinagawa. Pero yung hindi nagiging mabunga, yung kanilang napakinggan, in-stuck lang. No? Hinayaan lang na mabulok. Diba? Parang bunga ng mangga sa bundok. Diba? Hinog na, walang kumukuha, bumagsak sa lupa hanggang sa nabulok. Ganon ang nangyayari sa mga disciple, leaders na hindi binibigyang halaga yung kanilang napakinggan. So tandaan po natin, ito, huwag nating ipagpalit ang karangalan mula sa Diyos sa karangalan ng mundo. Dahil ang mundo, nagbibigay ng pansamantalang karangalan, kasikatan, pero ang Diyos ay nagbibigay ng pangmatagalan. Ang mundo nagbibigay ng pangsamantalang palakpak, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng walang hanggang kahalagahan. Diba? At ito po ay pinakita sa atin ng Diyos sa katauhan po ni Joseph. Alam natin si Joseph, no, nang siya'y nabubuhay, no, ang kanyang pinapakinggan
na salita ng Diyos ay through dreams. No? Pero kahit panaginip lang yon, ang puso ni Joseph talagang andun. Pinaniwalaan niya. Kaya dahil sa kanyang pagtitiwala sa salita ng Diyos, nangyari po na siya ay pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid. Nilaglag sa balon, ibininta, pagkabinta, pinagbintangan, at ipinabilanggo. Di ba? Pero, ang Diyos na kanyang pinagkatiwalaan, no? Hindi siya nagtaksel. No? Kaya, ang ginawa ng Diyos, itinaas siya. Di ba? Siya ang naging gobernador ng buong Ehipto. Anong lesson nito, mga kapatid? Ibig sabihin sa atin, kahit anong pagsubok ang dumating, kahit anong problema ang harapin, dumating man ang karamdaman, kahirapan sa buhay natin, huwag nating bibitawan yung ating napakinggan. Huwag nating itatapon ang ating mga narinig. No? Pagkat ito ay napakahalaga para tayo ay bigyan ng karangalan ng Diyos. Then second, listening to God's vision provides the right direction. And verse 10, 11, makinig ka, anak ko, at tanggapin mo aking mga salita. At ang mga taon ay iyong buhay ay magiging marami. Tuturuan kita sa daan ng karunungan at papatnubayan kita sa mga landas ng katuwiran. So sabi po dito sa verse na ating binasa, tuturuan kita sa daan ng karunungan at papatnubayan kita sa landas ng katuwiran. Ang God's vision ay magbibigay ng kalinawan. Hindi ka ililigaw. Hindi ka maliligaw. Hindi ka bibigyan ng kalituhan. Ibig sabihin, pag wala ang Diyos sa buhay ng tao, walang tamang direksyon. Kaya pala, kung at tayo magmamasid, maraming mga tao gising pero bulag. Diba? Bakit ko nasabing bulag? Hindi nila makita ang mga maling ginagawa. Halimbawa, alam na masama magnakaw, pero nagnanakaw pa rin. Diba? Alam na masama magsinungaling, pero nagsisinungaling pa rin. Alam na masama ang manigarilyo, pero naninigarilyo pa rin. Diba? Kasi walang pinakikinggan na God's vision. Kaya walang tamang direksyon. May mga leaders, may mga disciple, no? Hindi nila pinahalagahan yung inuutos ng Diyos. Diba? O inuutos ng Panginoong Hesus. Malinaw na lahat po tayo ay sinabihan, go and make disciple. Pero ayaw mag-go. Ayaw mag-disciple. No? Alam natin, lahat tayo ay nakababatid na ang pinagagawa ng Panginoong Hesus, no? Loving God and loving people. Pero ayaw mag-love sa God at ayaw mag-love sa people. Kasi kahit nasa loob ng church, iba ang pinakikinggan. Kaya hindi nagiging tama yung direksyon na nilalakaran. Sabi nga sa Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Pag nakikinig sa God's vision, ituturo sa iyo ang tamang tao. Di ba? Yung parents natin, tamang tao yan. Lalo na pag disciple o leader. Di ba? Kasi hindi yan
magsasalita para sa ikapapahamak ng anak. Diba? At pag nagsalita yan, totoo. Diba? Ang mga leaders natin, ang mga disciple natin, no? Yan yung mga tamang tao. Kaya yung mga invite dito ngayon, no? Yung nag-invite sa inyo, tamang tao yan. Hindi kayo bibigyan ng kalituhan. No? Hindi kayo bubulahin yan. At hindi kayo ipapahamak yan. No? So madali nating ma-identify ang mga tao, no, na lumalakad sa tamang direksyon. Yung mga nagbabasa ng Biblia, mga nagdi-devotion, di ba? Yung mga nag-i-invite ng tao upang mabago, maligtas, di ba? Yung mga nagsisil group. Yung perfect ang attendance, 52 days ng simbahay a year, perfect. Yung perfect ang attendance sa cell group, 52 days a year, perfect, di ba? Yan yung may mga tamang direksyon, di ba? Pero yung mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos, madaling maakay ng mundo, di ba? Matigas ang ulo, pasaway. Maging sa parents, pasaway, sa leader, pasaway, di ba? Yung gusto lang nila, yun lang ang kanilang ginagawa. Kaya ang nangyayari, napapamali, no, ang kanilang gawain, di ba? Ang gusto nila inuman, ang gusto nila galaan, di ba? Yan yung mga pinapahalaga ng mga taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos, lalo na ngayon, no, yung mga kabataan, no, na hindi nakikinig sa God's vision. No? Talagang hinahanap nila yung maling barkada, hinahanap nila kung saan sila mag-enjoy, puro kainan, di ba? Kahit mga leaders, minsan may mga ganyan eh. Kahit mga disciple, may mga ganyan eh. No? Gumagawa kasi bakit? Hindi nakikinig sa salita ng Diyos. No? So, napakahalaga na marinig po natin ang God's vision. Pag ito ang ating pinakinggan, aayusin nito ang buhay natin, aalisin nito ang ating mga kalituhan. Sabi nga sa Awit, chapter 119, verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. So grabe, no? Kaya very important talaga to listen God's vision. No? At isa sa halimbawa po natin dito ay si Abraham. Diba? Si Abraham po, no, sinabihan ng Diyos, umalis ka sa bayan na iyong sinilangan. Pumunta ka sa lugar na kung saan ko ituturo sa iyo. No? Si Abraham po ay sumunod, nakinig sa salita ng Diyos, kahit hindi niya batid kung ano mayroon doon sa kanyang pupuntahang lugar. No? Pero, pinakinggan niya lang yon. Ang nangyari, dahil sa kanyang pagsunod at pakikinig sa salita ng Diyos, siya ay naging ama ng maraming bansa. So, yung vision ng Diyos ang nagbigay ng tamang direksyon kay Abraham na maging malinaw yung mga detalye na kanya mga gagawin. Tandaan po natin ito mga kapatid. Ang mundo natin ngayon magulo. Maingay, puno ng kahirapan. No? Lahat tayo nakakaranas ng problema. Lahat tayo nakakaranas ng karamdaman. Lahat tayo nakakaranas ng kahirapan, kaguluhan. No? Wala tayong alam sa nangyayari. Mamaya, bukas, next week, next month, no? Wala tayong alam. No? Pero,
kung tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos, aalisin nito ang kalituhan sa ating mga buhay. Dahil ang landas ng Diyos ay tuwid at makatawiran. Kaya dito, nire-remind po tayo, no? Very important to listening the God's vision. Diba? Dahil hindi tayo ililigaw, hindi tayo lilituhin, bagkos bibigyan tayo ng right direction. Number 3. No? Number 3, listening to God's vision brings protection. And verse 12, hindi ka madudupila sa lahat ng iyong hakbang. Mabilis man ng lakad ay hindi ka mabubuwal. No? So ginamit po sa talatang ito ang metaphor ng isang paglalakbay upang ilarawan ang buhay ng tao. No? Sabi dito, pagka ikay lumalakad, ang iyong mga hakbang ay hindi madudupilas. Ibig sabihin, kapag pinakinggan mo ang God's vision, ang iyong buhay ay magiging maayos at malinaw na walang magiging balakid. Hindi ka matitisod kahit mabilis kang kumilos. God's promise protection. Kaya sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, pinatitibay nito ang ating pundasyon. Diba? Na kahit maraming problema, na kahit may pagsubok, hindi ka matitisod. Hindi ka basta-basta babagsak dahil God's vision protect us from making bad decision. Diba? For example, our mentor, pastor, leaders, diba? So, ang mga ito ay nakakarinig sila ng mga criticism, opposition, slander, but their foundation is deep in hearing God's vision, so God's protection them. Diba? Kaya sa pakikinig ng salita ng Diyos, malinaw ang direksyon na iyong tinatahak. Hindi ka mawawala sa landas dahil mayroon tayong matibay na pundasyon. Diba? Yung mga walang pundasyon sa salita ng Diyos, ito yung mga naaagaw ng mundo. Natyotsok ng mundo. Diba? Ngunit, dahil sa kanilang pagbabaliwala sa God's vision, no, nawawala sa kanila yung proteksyon ng Diyos. Diba? So, mayroon pong nangyari yan sa Old Testament. No? Kung batid po natin ang buhay po ni Haring Saul. Alam natin si Haring Saul, no? Siya yung unang naging hari ng Israel. Simula ng kanyang hindi pa siya hari, nakikinig siya sa salita ng Diyos. Sinusunod niya yung salita ng Diyos. Subalit nung siya ay maging hari na, hindi niya na ito pinakinggan. Hindi niya na ito sinusunod. No? Binaliwala na niya ang salita ng Diyos. No? At dahil doon, sabi ng Bible, inalis sa kanya ang proteksyon ng Diyos. Diba? Marami ganyan sa church. Dati ginagamit. Dati leader. Dati disciple. No? Dati pastor. Nakikinig sa tinig ng mundo. Tinikman ang mundo. Umalis sa church. Dati nakalaya na sa bisyo. No? Hindi na nagbibisyo, ngayon, mas lalong naging lulong sa bisyo. Diba? Kaya yung lumalayo, yung mga nang iiwan, diba? Nilalayuan yan ng proteksyon ng Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 30 verse 21, marinig ninyo ang kanyang tinig at siya
ang laging kakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. No? So, dito, sabi dito, ang tinig ng Diyos ang ating kakbay. It's mean, ito yung ating proteksyon. Hindi ka matitisod. At kung matisod man, may proteksyon ng Diyos. Nakababalik at hindi tuluyang nadadaig. Diba? Kasi tayo, no? Huwag tayong mga ipokrito. Huwag nating sabihin hindi tayo nagkakamali. No? So ang Bible nagtuturo sa atin o nagre-remind sa atin. Kung babasahin natin yung 1 John chapter 1 verse 10, ang mga nagsasabing sila ay hindi na nagkakasala ay mga sinungaling. So ibig sabihin, may panahon na tayo ay matisod. May panahon na tayo ay madapa. Pero ang promise ng God, no, dito sa ating binasa, hindi tayo madudupilas. No? Dahil mayroon po siyang sa ating binibigay na proteksyon. Sabi nga sa awit 37, verse 23 to 24, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay ito si Yahweh. Nang upang maligtas, sa gawain niya ang Diyos nagagalak kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat ang alalay niya ay Panginoon. So, malinaw na mayroon po tayong pagkatisod. Pero sabi dito, babangon pagkat alalay niya ay Panginoon. Di ba? So halimbawa po natin dito si Haring David. No? Alam natin si Haring David mula pagkabata, talagang andun yung kanyang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga lagi siyang nanalo eh. Kaya nga nanalo siya o nadaig niya si Goliath eh. Kasi ang pinaglaban niya lagi, ang Diyos ay nasa kanyang front. No? Nasa unahan niya lagi ang Diyos sa buhay niya. Ito lagi yung kanyang sandigan. Pero natisod eh. No? Natisod siya nung makita niya si Bathsheba. No? Pero kahit na siya natisod, hindi siya lumayo sa Diyos. Bumalik siya sa Diyos, nagpakababa siya sa Diyos, muli niya sinunod ang salita ng Diyos. So malinaw lang na pinapakita sa atin, kapag mayroon tayong proteksyon ng Diyos, hindi ka tuluyang mawawalay. Hindi ka tuluyang mawawala. No? Mayroon tayong kaagapay, sabi dito. No? At ito'y ang ating Panginoon. Di ba? So, listening to God's vision brings honor, provide right direction, and brings God's protection. Amen po ba mga kapatid? Kaya sa ating pong pagtatapos, sabi po dito sa ating conclusion, listening to God's vision is not just guidance. It is life itself. It honors us, direct our steps, and protect our path. Therefore, listening to Him is not optional, but vital for everyone who desire to walk in wisdom. Okay, so tayo po ay manalangin. Hallelujah, praise God. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa patagumpay po naming bonfire night. Salamat po o Diyos sa inyo pong pagsama. Salamat po Holy Spirit sa mga salita, sa mga revelation na iyo pong ibinigay. God, tunay nga o Diyos na napakahalaga sa amin ang iyong mga salita. Kaya tulungan mo kami Holy Spirit na ito lamang ang aming pakinggan. Maraming tinig kaming naririnig habang kami nabubuhay. Ngunit salamat o Diyos sapagkat mayroon kang tinig na ibinigay ang iyong salita upang magbigay po sa amin ng honors, magbigay po sa amin ng right direction, magbigay po sa amin ng protection. God, dalayan ko o Diyos na ang mga narinig po namin na salita mo sa gabi pong ito ay patuloy na magbigay po sa amin ng bagong
hamon na dapat hindi lang kami maging makasarili, kundi ito ay amin din pong ipabatid, ipaalam sa maraming tao. Sapagkat naniniwala po kami, ang iyong salita ay open po para sa lahat. Kaya gamitin mo po, O Diyos, ang bawat isa na narito upang maging daluyan ng pagpapala sa mga tao sa paligid po namin, sa aming pamilya, sa aming community, at sa aming nation. God, salamat po, Diyos, at patuloy po naming hinihingi, God, ang iyo pong pagsama sa bawat isa upang kami ay makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Thank you, God. In Jesus' name pray. Amen and amen. Okay, so ako po ay nagpapasalamat sa aking mentor, Pastor Rami, and Pastora Adele Henaris sa opportunity na kanila pong muling ako ay magamit sa platform na ito upang magbahagi ng mga salita ng Diyos. Salamat din po sa lahat ng bumubuo ng ating bonfire, sa media team, gayon din po sa worship team, no, sa kanila pong maayos at mapitagang pagtanggap po. Maraming pong salamat. Gayon din po sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon. Maraming din pong salamat sa bawat isa. No? So God bless and good night po sa ating lahat. Bye! God will always be my store, nothing less than Christ my Savior. God will always be my home, nothing more than Christ alone. And this will be my story, and this will be my song. My chains are broken, I am free. And this will be my story, and this will be my song. I'll praise you, my Savior, Jesus. But give me Jesus to know you, God, is why I live. Take the world, but give me Jesus for all my days. I'll follow you, and this will be my story, and this will be my song. And this will be my song. I'll praise you, my Savior, Jesus, Jesus. We lift your name up. We lift your name. You are high, there's no one like you, Jesus. We lift your name up, we lift your name. You are high, there's no one like you, Jesus. We lift your name up, we lift your name. You are high, there's no one like you, Jesus. We lift your name up, we lift your name. You are high, there's no one like you, and this will be
thank you po, Pastor June, sa mensahe na ibinahagi mo sa bawat isa. Hopefully, marami pong natutunan ang ating mga ka-Bonfire Night. At kung marami po tayong natutunan, i-post po natin ito sa ating mga social media accounts using these These hashtags. So praise God sa ating natapos sa gawain sa gabing ito at nagpapasalamat tayo sa mga sumabaybay sa atin mula sa simula hanggang matapos itong ating gawain. And sa mga wala pang cell group dyan, ayan, it is your chance. May mga leaders tayo na nagko-comment dyan and actively engaging sa ating gawain. Pwede kayong mag-reply sa comment nila dyan sa ating live. And sila ay approachable, talagang pwede nyong reply or i-message ang kanilang mga Facebook account upang mapabilang ka sa ating online community, and that is our online cell group. And continually, we encourage everyone na suportahan ang ating mga social media accounts, ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating TikTok, YouTube, and Instagram. Amen. So this coming Sunday po ang ating online simbahay. Kaya Saturday pa lang po, mag-prepare na tayo. Ihanda po natin ang ating sarili, ang ating mga kaibigan, kapamilya, na sama-sama tayong manood at makinig sa mensahe na ibabahagi sa atin ating pastor, si Pastor Rami Henares Jr. So, Thank you and God bless.